Matamlay na tumunganga si Carlo noong makauwi siya sa kanilang bahay. Nakasunod naman sa kanya sina Aling Tina at Rowan. "Tol, baka gusto mong sa bahay na lang muna magstay. Malapit lang naman iyon dito." Alok pa ni Rowan. Tipid naman na sumagot si Carlo. "Ayos lang ako dito, tol. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Mas gusto kong matulog dito sa bahay. Gusto kong maramdaman na kasama ko pa rin sina lolo at nanay, pati na mga kapatid ko." Tumango naman ang mag-ina, saka sinabing nirerespeto nila ang desisyon ng binata. At kung sakali mang magbago ang kanyang isip, ay pwede naman siyang sumunod sa bahay ng mag-ina. Nakailang kurap na lang si Carlo habang nakikiramdam sa paligid. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang iniingatang pamilya ay mapupunta sa kabilang buhay agad-agad, ni hindi man lang siya nakapagpaalam sa mga ito. Sino ba kasing mga walang puso ang gumawa dito sa kanila? Nasapo niya ang ulo sa labis na pagdadalamhati. Nagsimula na naman sa pagpatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya kayang isipin kung gaano kalunos-lunos ang naging kamatayan ng kanyang pamilya. Sa tingin niya ay kagagawa ng mga hindi pangkaraniwang nilalang ang pagpatay sa mga ito. Bakit kung kailan nakaluwag tayo sa buhay, ay saka pa nangyari sa atin to, inay? Hindi naman tayo naging abusado sa biyayang ating natamo. Marami rin tayong natulungang tao. Pero, bakit kailangan saktan at patayin nila kayo? Si Lolo, mabuting tao siya. Marami siyang nagamot na may sakit. Pero, bakit ganito ang ginawa sa kanya? Malakas na boses na pagtatanong pa ni Carlo, kahit mag-isa lang siya na nakaupo sa sala ng kanilang bahay, nang may kumatok sa pintuan. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mukha at tumayo. Nabungaran niya si Goryo sa labas kasama ang ina nito. "Paring Carl, pasensya na sa abala, pero pwede ka ba namin makausap? Importante lang." Nilakihan niya ang bukas ng pinto. "Halika, pasok kayo." Pinaupo niya sa sofa ang mag-ina. Dinulutan ng maiinom. "Ano ho palang may paglilingkod ko sa inyo?" Tanong niya pa sa ginang. Nagsalita naman si Aling Helen. "Iho, alam kong hindi lingid sa iyo ang nakaraan naming mga alita ng iyong ina. Pero gayon pa man, nakikiramay ako sa pagkamatay niya. May mga bagay lang kasi kaming natuklasan bago pa man sila namatay." Napatayo si Carlo at napatitig sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano bang ibig sabihin ng ginang. "Bago kasi namatay si Marie, ay may napansin kaming 3 babae na palibot-libot sa ibabaw ng inyong bubungan. Sa tingin namin, sila ang umatake kina Lolo Abel mo. Pero hindi sila normal na mga babae lang." Sumabat naman si Goryo. "Paring Carlo, mukhang mga aswang sila. At hindi lang nila basta pinatay ang mag-anak mo. Nag-iwan pa sila ng salita na hanggang sa kaapu-apuhan daw ni Lolo Abel ay maghahasik sila ng lagim." "Ha? Talaga? Paano niyo naman nalaman ang bagay na ito?" Tanong pa ni Carlo. "Sumigaw kasi si Aling Marie noon, kasunod si Lolo Abel. Kaya naisip ko na baka pwede ko silang tulungan. Kaso lang, nagkamali ako pare. Hindi ko pala sila kaya. Hindi ko kayang lumaban sa mga aswang pare. Lalo na, at mukhang hindi pangkaraniwan ang mga iyon. Dahil nakasakay sila sa walis tingting na lumilipad na may mahabang kahoy na hawakan. Para silang mga mangkukulam pre. Pero, sa mga napanood kong pelikula, bruha yata ang tawag sa mga ganun." Nagimbal si Carlos sa narinig. Alam niya ang nilalang na sinasabi ni Goryo. Ang mga aswang na maituturing din na mangkukulam, lalo at pareho silang kumakain ng mga laman loob at umiinom ng dugo at nagsasagawa rin ng ritual para sa salamangka. Kaya naman napagtanto niyang
Ang mga umatake sa bahay nila ay parte ng nakaraan ni Lolo Abel na pagiging santigwar. Kinuyom ni Carlo ang kanyang mga palad. Alam na niya ngayon na hindi lang normal na tao ang kanyang mga paghihigantihan. At oo, gusto niyang maghiganti. Papatayin niya ang lahat ng mga aswang na sumira sa buhay niya. Unti-unti na rin siyang naniniwala sa sinasabi dati ng kanyang lolo na hindi rebelde ang pumatay sa kanyang ama, kundi mga aswang. At sa pagkakataong iyon ay hindi na siya papayag na basta na lang siyang maiwan na talunan. Isang gabi, nasa higaan niya si Carlo at hindi mapakali. Maalinsangan ang kanyang pakiramdam, pero umaagaw rin sa pakiramdam niya na para siyang nilalami. Kaya napagdesisyonan niyang magtalukbong na lang ng kumot at baka sakaling makatulog na siya. Iniisip niya kung papaano nga ba gagantihan ang mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. At malamang siya ring pumatay sa kanyang ama. Kailangan na niyang kumilos para makamit ang hustisya. Hindi naman siya papayag na hayaan na lang ang mga aswang sa gawain ng mga ito. Papatay kung kailan nila gusto. Kaya naman kailangan niyang makaipon ng lakas. Naniniwala siya na magagawa niyang kalabanin ang mga aswang. Kilala ni Carlo ang mga nilalang na dumali sa pamilya niya. Alam niya ang pinagmulang lahi ng mga babaeng iyon. Sila ang mga matataas na uri ng berbalang. Maraming kayang gawin ang nasabing aswang, kaya nahihirapan siyang magplano. Bumalikwas siya ng bangon at inis na pumalatak. Naalala niya ang pagiging albularyo ng kanyang lolo. Kung tinanggap niya ba ang alok nito noon, mamamatay ba ang pamilya niya? Malamang hindi, dahil nariyan lang siya at magiging tagapagtanggol nila. Subalit huli na ang lahat para magsisi. Hindi rin naman masasabing mali ang naging desisyon niya na mag-focus sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Dahil nabigyan niya rin ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Iyon nga lang, maaga silang nawala. Kung kailan wala na ang kanyang inay at lolo, saka pa lang niya ninais na tanggapin ang pamanang kanyang tinanggihan, ang maging isang albularyo. Natatandaan niya kapag nagpupunta siya sa kagubatan habang dala ang tirador noon, palagi siyang pinagsasabihan ng kanyang lolo na huwag sasaktan ang mga hayop at halaman sa kagubatan. Bawat isa raw sa mga ito ay may taglay na elementong pwedeng magbigay ng agimat. Nagliwanag ang kanyang isipan dahil sa naalala. Kung gayon, pwede siyang maghanap ng anting-anting na magtatanggol naman sa kanya at magbibigay ng kakayahan. Kahit malalim na ang gabi at wala nang sino mang nasa labas ng bahay, isinuot niya ang kulay asul niyang sweatshirt at bumaba. Dinaanan niya ang kwarto ng kanyang nanay kung saan natagpuan di umano ng mga pulis ang magkakatabing bangkay ng kanyang buong pamilya. Hindi siya natatakot na matulog sa sarili nilang bahay. Naniniwala naman siya na ang mga kumitil sa buhay ng kanyang pamilya ang mumultuhin ng mga ito at hindi siya. Niyakap niya ang sarili nang salubungin siya ng malamig na hangin sa labas ng bahay. Madilim ang kalangitan, walang buwan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nakikita niya ang daan. Ipinikit niya ang mga mata at inisip na gusto niyang pumunta sa kagubatan. Noong muli siyang dumilat ay nagulat siya nang tumambad sa kanyang harapan ang malawak na kagubatan. Hindi niya alam kung papaano siya napunta roon, kaya gayon na lang ang paninindig ng kanyang balahibo. "Apo! Carlo! Apo ko!" Dinig niyang wika ng isang pamilyar na boses na ilang gabi nang naging dahilan ng kanyang pagkapuyat. Inilibot niya ang tingin sa paligid at nakita niya ang kanyang lolo
na nakatalikod na naglalakad papunta sa kasukalan. "Lolo! Lolo! Saglit lang po!" Sigaw niya pa rito, ngunit tila walang naririnig ang kanyang abuelo. Habang patuloy ito sa paglalakad papunta sa kakahuyan, nakakapagtaka lang dahil nababalutan ng alitaptap ang mga punong kahoy na siyang naging dahilan kung bakit maliwanag ang paligid. "Lo! Hintay!" Mas binilisan pa ni Carlo ang pagtakbo, ngunit pakiwari niya ay para siyang lumalangoy na unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Habang tumatagal ay mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Hindi na siya makagalaw at higit sa lahat, para na siyang hinahapo na nalulunod. Nang mapayuko siya, gayon na lang ang kanyang pagkasindak nang makitang nalulunod nga talaga siya sa kumunoy at hinihila na siya pailalim. "Lo! Tulungan mo ako! Huwag mo akong iwan dito, Lo!" Ngunit hindi na siya nililingon ng kanyang lolo. Sa halip, nagsalita ito ng nakatalikod. "Apo, magtiwala ka sa sarili mo. Magagawa mong maiahon ang iyong sarili sa kumunoy. Alam kong matibay ka at may mataas na paniniwala. Kaya mo yan." Hindi maintindihan ni Carlo ang nais ipahiwatig ng kanyang lolo Abel. Nahihirapan siyang bigyan ng kahulugan ang mga sinasambit nito. Hanggang sa naglaho ang kanyang lolo at naiwan siyang mag-isa. Naglaho na rin ang kumukuti-kutitap na mga alitaptap, kaya nabalot na ng kadiliman ang paligid. Ikinalman ni Carlo ang kanyang sarili at iwinaksi ang takot. Marami na siyang pinagdaanan na mas matindi pang pagsubok kaysa dito. Isa siyang doktor at maraming ginamot na mga may sakit. Ang iba pa nga ay nasa bingit na ng kamatayan, ngunit napagtatagumpayan niyang mailigtas ang mga ito sa tiyak na kapahamakan. Kaya naman, pagsisikapan niya ring mailigtas ang sarili sa panganib na kinasasadlakan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang umusal ng panalangin. Naniniwala siyang may darating na tulong para sa kanya. Tulong na alam niyang hindi basta-bastang magagapi ng kahit sino. Hindi na gumalaw pa si Carlo, kaya napigilan ang pagkalunod niya sa kumunoy. Tuluyan ding nabawasan ang kanyang takot na nadarama. Ilang sandali lang, isang nakakasilaw na bagay ang lumipad mula sa kung saan. Nagliliwanag ang mga pakpak at kumikislap ang mga mata. May huni itong kawangis ng isang agila at may pakpak na kasintibay ng bakal kung kumampay. Paikot-ikot ang ibon palapit sa kinaroroonan ni Carlo. Tila ba binabasbasan siya nang nagliliwanag nitong balahibo. Ilang sandali pa, may iniluwang kung anong bagay ang ibon na pinatihulog sa kanya. Isang bilog na hiyas na kulay maitim na marmol. Nagulat si Carlo nang otomatikong naiangat niya ang kanyang kamay para saluhin ang nasabing mutya. Isang kakaibang bagay na muntikan ang malunod sa kumunoy kasama niya. Nang sumayad sa kanyang kamay ang nasabing hiyas, ay naramdaman niya ang matinding init sa kanyang balat. Tila ba napapaso at nawawalan siya ng lakas. Ang buong lakas na iyon ay hinigop at nagpakawala ng puwersa na hindi niya inaasahan. Sumigaw si Carlo at nagulat nang makita ang kanyang buong katawan na umaangat na mula sa kumunoy. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy, hanggang sa magawa na niyang makasampa uli sa matigas na lupa. Hinihingal siyang inayos ang kanyang sarili at nagpahinga. Nadama pa niya ang bilugang bagay sa kanyang palad. Nang subukan niyang tingnan kung ano ito, ay namangha siya. Nagliliwanag ang hiyas at nakakaakit itong pagmasdan. Bigla naman siyang nagulat nang makita si Lolo Abel.
Nakangiti ang matanda habang nakaharap sa kanya. Apo, naniniwala ako magtatagumpay ka. Ito na ang misyon mo ngayon. Sa ayaw at gusto mo, ikaw na ang magiging tagapagmana ko. Ikaw na ang susugpo sa mga aswang na naghahasik ng lagim sa ating lugar. Pero Lolo, hindi pa po ako handa. Hindi ko alam kung paano maging handa. Ngumiti si Lolo Abel. Malalaman mo din ang mga kasagutan, Apo, pagdating ng tamang panahon. Paano po, Lo? Sa aking silid ay may lihim na pintuan sa ilalim ng kama. Buksan mo ang pintong iyon at makakarating ka sa isang silid na walang bintana. Ngunit may nag-iisang baol na nakatago roon. Ang baol na iyon ay naglalaman ng mga kagamitan para sa panggagamot, pangontra, mga libreta, agimat at mutya. Naroon ang mutya na nararapat para sa iyo. Kapag nagkadaupang palad kayo, ito mismo ang lulutang papalapit sa iyo hanggang sa magsanib na kayo ng puwersa. Tinandaan ni Carlo ang lahat ng sinabi ng kanyang lolo. Buong akala niya ay hindi na ito aalis sa kanyang tabi. Ngunit gayon na lang ang gulat niya nang makitang dahan-dahan ang naglalaho ang bulto ng matanda sa kanyang harapan. Lo! Lo! Huwag ka muna umalis! Sigaw niya pa habang unti-unting nawawala ang imahe ng kanyang lolo. Apo, gumising ka na at gawin na ang iyong misyon. Malaki ang paniniwala kung magagampanan mo ito ng maayos. Wika pa ng boses kahit hindi na nakikita ang imahe. Wala nang nagawa si Carlo nang tila siya ay hinigop ng malakas na puwersa. Hanggang sa magisnan ulit ang kanyang sarili na tila nauhulog sa isang malalim at madilim na butas. Napasigaw na lamang ang binata nang bumagsak siya sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Dali-dali siyang dumilat at bumalikwas ng bangon. Nasa kwarto lang pala siya at nahulog sa kama. Ano yun? Panaginip lang pala yun? Akala ko naman, totoong nakita ko na si Lolo. Pero, bakit parang totoo lahat ng pinag-usapan namin? Umayos siya at sapo ang ulo na nagtungo sa kusina. Uminom siya roon ng tubig. Nakaramdam siya ng kaginhawaan nang dumaloy ang malamig na likido sa kanyang lalamunan. Saka muling naisip ang sinabi ng kanyang lolo. Ang sabi nito, may maliit daw na pintuan sa silid na kanyang lolo. Nasa ilalim lang ng kama. Naitanong niya na lang sa kanyang sarili na kung pupuntahan niya ba ang silid na iyon, ay naroon ba talaga ang sinasabi ng kanyang lolo na pintuan. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Wika niya pa sa kanyang isip. Muling pumihit papaakyat sa ikalawang palapag si Carlo. Dumiretso siya sa silid na dating inuukupa ng kanyang lolo. Walang nangyaring krimen sa silid na iyon, kaya hindi niya pinagalaw sa mga pulis ang nasabing silid. Marahan niya iyong binuksan. Tumambad sa kanya ang maayos na silid ni Lolo Abel. Nalalanghap niya pa ang paborito nitong amoy ng insenso. Naiwan yata ang amoy noon sa loob ng kwarto. Sinubukan niyang itulak ang kama at nagulat nang may makita siyang munting pinto sa ilalim noon. Hala, totoo ba yung nasa panaginip ko? Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at kaagad nang binuksan ang pinto. Umingit pa ang bisagra noon, tanda na hindi iyon madalas mabuksan. Kaya kinapitan na ng kalawang. Humagilap siya ng flashlight sa kadahan-dahang bumaba. Tumambad nga sa kanyang harapan ang baul na nakita niya sa kanyang panaginip. Totoo nga ang mutya at agimat na sinasabi ni Lolo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang baul at nakipagtitigan sa isang bilugan na hiyas na kulay itim na marmol. Nagliwanag iyon kaya natakot pa siya na tangkain iyong hawakan.
Subalit, kusang lumutang ang hiyas papalapit sa kanya at bumaon sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit nang maramdamang tila hinihiwa ang kanyang laman. Pakiwari ni Carlo ay mamamatay na siya nung mga oras na iyon. Hindi niya alam kung anong klaseng maligno ang sumapi sa hiyas para magkaroon ng ganoong klaseng kababalaghan. Dala ng matinding sakit at pagod, ay nawalan ng malay si Carlo. "Carlo! Apo!" Narinig niya na naman ang boses ng kanyang lolo. Sinubukan niya magsalita pero hindi niya naman magawa. "Apo, ngayong natagpuan mo na ang aking mga gamit. Basahin mo ang nilalaman ng aking diary dyan. Nang sa gayon, malaman mo kung paano gamitin ang agimat. Nasa loob ng baol lahat ng kailangan mo." Noong maglaho sa kadiliman si Lolo Abel, ay nagising naman si Carlo. Sako ang ulo na pinagmamasdan niya ang mga bagay na nasa baul. Nasa loob pa din pala siya noong munting silid. Nagdesisyon na siyang ibangon ang sarili at pasanin ang baul papunta sa kanyang kwarto. Doon niya na planong halongkatin ang iba pang mga kagamitan ng kanyang lolo. Ibig niyang matiyak kung ano-ano pa ang meron doon sa loob. Mula sa mga pangontra laban sa aswang, mga libreto, mga gamit sa panggagamot at mga listahan ng sumpa. Niyakap niya ang naiwang larawan ng kanyang lolo at lola na nakuha mula sa baul. "Isinusumpa ko, lolo. Ipaghihiganti ko ang naging kamatayan niyo. Hindi ako papayag na maging masaya ang mga taong lumapastangan sa pamilya ko." Napapikit siya at dinama ang katahimikan nang may marinig siyang kalabog mula sa labas ng bahay. "Sino yan?" Sigaw niya pa sa malakas na boses, ngunit wala namang sumagot. Bumaba siya at sinubukang suriin ang buong kabahayan. Pero wala siyang natagpuan sa loob, kaya naisipan niyang lumabas. Noong nasa bakuran naman siya, ay bigla siyang natigilan. Nang may babaeng nakahandusay sa harapan ng kanilang bahay, na tila ba hinahabol ng kung sino. Nilabas niya iyon at agad na dinaluhan. Miss, anong nangyari sa'yo?" "Tulungan mo ako." Wika pa ng babae. "Oo, miss, huwag kang mag-alala. Doktor ako. Gagamutin kita. Pero kailangan ko munang malaman kung anong nangyari sa'yo." Hindi naman sumagot ang dalaga. Walang pag-aalinlangan na kinarga ni Carlo ang babaeng iyon papasok sa kanilang bahay. Sa katapat na bahay naman ay naroon ang mag-ina na sina Aling Helen at Goryo. "Nay, sino kaya iyong binuhat na babae ni Carlo papasok sa bahay niya?" Takang tanong pa ni Goryo habang nakasilip sa bintana. Nagkataon kasi na ginabi siya ng pag-uwi dahil nagkayayaan ang mga kaibigan niya na mag-inuman sa bayan. Hindi kaagad sumagot si Aling Helen. Mabilis niyang sinuklay ang nagulong buhok at inayos ang nagusot niyang damit. Saka nilingon ang anak. "Teka lang, Nay. Saan ka galing? Bakit parang ang dumi-dumi ng damit mo? Lumabas ka ba?" Wala anak, wala. Hindi ako lumabas." Nautal na sagot pa ni Aling Helen. Napakunot ng noo naman si Goryo nang maramdaman ang kakaiba sa tono ng kanyang ina. "Ganun po ba? Pawis na pawis kasi kayo eh. Parang galing kayong tumakbo. Sige na, Nay, papasok na ako sa kwarto." Hindi na hinintay pa ni Goryo na sumagot ang kanyang ina. Palibhasa medyo nahihilo na ito, gawa ng espiritu ng alak, kaya mas pinili niya na lang na pumasok sa silid nang makapagpahinga na. Samantala, si Aling Helen naman ay napangiti nang makita na natutulog na ang kanyang anak. Nagmadali na naman siyang lumabas ng bahay. Kaagad niyang tinalunton ang madilim na bahaging iyon patungo sa kagubatan. Hindi naman siya papayag
na maisahan siya ng taong kanyang kinakainisan. Kaya nang humantong siya sa isang kuweba, ay kaagad siya roong pumasok. Habang naglalakad, inilalabas niya ang tinatagong supot mula sa bulsa. May inilabas siyang bagay doon na nagliliwanag ng kulay pula. Oras na para gumawa ng hakbang, ani sa kanyang sarili, at nilamon na ang pulang batong iyon. Ilang sandali lang ay tumirik ang mga mata ni Aling Helen, nangingisay at nagbago ng anyo. Ang kanyang kanina lang na anyong tao, napalitan ng pagiging isang halimaw. May mahahabang kuko at buhok, nagkakaway sa bibig ang malalatigong dila. Ang kanyang likod naman ay tinubuan ng pakpak at may nanilisik na mga mata na walang sino man ang mapapatawan sa oras na makadaupang palad niya. Papatayin ko ang natitirang tagapagmana ni Abel. Uubusin ko ang lahi ng mga Santiguar. Uwika niya pa at kaagad nang ikinampay ang kanyang malalapad na pakpak hanggang sa umangat na siya sa ere. Humahalakhak siyang tumatawa habang lumilipad. Alam niyang walang kamalay-malay si Carlo na ito ang kanyang aatakihin sa gabing iyon. Lumipad ang aswang papalayo sa kagubatan. Ikinampay niya ng ikinampay ang kanyang pakpak hanggang sa maglaho na siya sa ere. Lingid sa kaalaman ni Aling Helen na may matang kanina pang nakamasid sa kanya. Mga matang hindi niya akalain na magbubunyag ng kanyang lihim. Iyon ay si Aling Tina, ang nanay ni Rowan. Nataon kasing nakita nito ang babae noong magtatakbo patungo sa kakahuyan, kaya agad niya iyong sinundan. Ang yumaong asawa din kasi ni Aling Tina ay matalik na kaibigan ni Mang Manuel, na ama naman ni Carlo. Magkasama ang dalawa sa bukid sa tuwing magsasaka sila. Noong araw na inatake si Manuel, si Eduardo lang ang nakasaksi sa buong pangyayari. Mahigpit nitong iginiit na aswang ang pumatay sa kaibigan at hindi mga tulisan. Ngunit nagalit lamang ang mga alagad ng batas at sinasabing peke raw ang sinasabi nitong impormasyon. Isa sa mga pinagbibintangan ni Eduardo na pumatay sa kaibigan ay ang alkalde nilang si Ginang Valentina, kaya halos isumpa siya ng mga taong nagmamahal sa mayor. Ikinulong ang asawa ni Aling Tina, subalit hindi ito nagtapos sa pagkapiit lang. Nagimbal si Aling Tina at ang anak na si Rowan nang minsan sa kanilang pagdalaw ay nagkataong nagkakagulo sa loob ng presinto. Buong akala nila ay simpleng rambulan lamang ito, dulot ng mga basagulerong bilanggo. Pero may iba pa palang nangyayari. Umatungal na lang sila ng iyak nang makitang inilabas sa kulungan ang kanyang lupaypay na asawa. Maraming saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang sabi, pinagtulungan ng mga preso ang kawawang lalaki. Ngunit ang salaysay ng mga preso na may hindi kakusang lalaki ang pumasok sa loob ng kanilang selda na siyang sumaksak kay Eduardo. Sinubukan pang iligtas ng mga doktor ang asawa ni Aling Tina, ngunit huli na ang lahat. Masyado ng maraming dugo ang nawala dito, kaya mas lumakas ang paniniwala ni Aling Tina na mga aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang asawa at hindi ito simpleng krimen lang. Mukhang may malakas na kapit o impluensya ang aswang na iyon. Nakakalungkot lang isipin na nadamay ang kanyang butihing asawa kahit walang ibang ginawa ang lalaki kundi ang tumulong lang sa kapwa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa papalayong aswang na si Aling Helen. Ngayon, may nasaksihan na akong aswang na nagpapanggap na santo dito sa bayan. Hinding-hindi ko matatanggap na mula kay Manuel, kay Eduardo, sa kaibigan kong si Marie at si Lolo Abel ay may balak pa kayong saktan. Sina Rowan ko at si Carlo.
Kikilos na ako at hindi ako papayag na may masaktan pa kayo sa panig namin. Mahinang bulong pa ni Aling Tina sa kanyang isipan. Samantala sa bahay ni Carlo, noong maipasok niya ang dalaga sa loob ay nawala na iyon ng malay, kaya ginamot niya na lang ang mga nakikita niyang sugat sa buong katawan, saka binantayan at hinintay na magising. Nagulat siya sa dami ng galos at sugat nito sa katawan, para bang hindi normal na bugbog ang dinanas nito. Napapakislot ang babae at marahang ibinuka ang mga mata. Nanghihina pa ito at parang medyo namumula, kaya inalalayan niya ang babae para makabangon. Tila nagulat ang babae noong makita siya. Natataranta ito at mukhang gustong sumigaw ng tulong. Kaya agad nang nagsalita si Carlo. "Miss, magmahinahon ka lang. Natagpuan kita sa loob ng bakuran ko kagabi. Wala kang malay, kaya naisip kong ipasok ka dito. Napakarami mo ring sugat." "Salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pang tulungan ako." Uwi ka pa ng dalaga. "Doktor ako, miss. Responsibilidad ko ang tulungan lahat ng nangangailangan, lalo na kung usaping medikal. Bakit ka ba kasi nasa labas pa ng alanganing oras? Hindi mo ba alam na sobrang delikado para sa'yo ang manatili pa sa labas ng bahay ng ganoong oras? Maraming napapabalitang naging biktima ng aswang dito sa lugar namin. Bukod pa roon, naglipa na rin sa lansangan ang mga masasamang tao." Napansin ni Carlo na tumamlay ang mukha ng babae at hinarap siya nito. "Ako si Samantha. Maraming salamat ulit, Dok. Pero kailangan ko nang umalis." Naalarma si Carlo nang tumayo ang babae kahit iika-ika pa ito. Saktong palabas ng pinto si Samantha ay siyang pagpasok naman ni Aling Tina. "Iho, hindi na kita kinatok dahil baka nasa kusina ka. Ito, pinagdala kita ng sinabawang isda." Uwi ka pa ng ginang na tuloy-tuloy sa pagsasalita noong pumasok mula sa gate at natigilan ito nang may makasalubong na hindi kilalang dalaga. "Ay, Carlo, may bisita ka pala. Aalis na pala muna ako." "Naku, auntie, wag po muna. Siya nga pala, auntie, si Samantha. Bali, natagpuan ko siyang naghihingalo sa labas ng bahay kagabi, kaya tinulungan ko at ipinasok ko muna." "Ah, ganun ba? Saan ka pupunta niyan, Iha?" "Aalis na po ako." Teka. Sigurado ka? Kaya mo nang maglakad? Mukhang hindi ka pa nga makatayo ng matuwid, oh. At nanginginig ang mga binti mo." "Carlo, kumain na ba ang babaeng ito?" "Hindi pa po, auntie. Kagigising niya lang eh." Di wag ka munang umalis, miss. Kumain ka na muna. Sabayan mo na si Carlo." Agad namang lumapit si Carlo sa dalaga, sabay sabing, "Oo, Sam. Sige na. Manatili ka muna dito. Pwede ka namang umalis maya-maya kapag maganda na ang pakiramdam mo. Kapag kaya mo nang maglakad ng tuwid, kumain na muna tayo." Nagpaubaya naman ang dalaga noong alalayan siya ni Carlo patungo sa pagkainan. "Iha, ano palang nangyari sa'yo? Paano ka napadpad sa loob ng bakuran ni Carlo?" Mahabang kwento po." Ayos lang. May oras naman kami para makinig. Carlo, magsaing ka muna. Hindi na ako nagdala ng kanin dahil hindi naman bagong luto yun. Mas masarap kung bagong saing ang ipaparis mo dyan." "Sige po, auntie." Nag-focus na nga ang ginang sa pagtatanong sa dalaga at napag-alaman nilang hindi taga roon sa kanilang lugar si Samantha. Gayunpaman, napansin ni Carlo na matipid magsalita ang babae. Tila ba ayaw ilahad ang totoong nangyari sa kanyang pinagdaanan. Iha, kung hindi naman kalabisan, nagulat lang kasi ako sa laki ng sugat mo sa katawan eh. Parang hindi tao ang may gawa, parang isang mabangis na hayop. Nakaengkwentro ka ba ng aswang?" Tanong pa ng ginang. Hindi naman sumagot si Sam sa tinuran nito. Marami siyang nais na matuklasan sa lugar na napuntahan, pero kailangan niyang maging maingat. Ang lugar na kanyang narating ay mapagpanggap,
dahil hindi lahat ng nakatira roon ay mga totoong tao. Ilan sa kanila ay mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang manlinlang para may mabiktima. Noong maluto na ang sinaing ay ipinagsandok na ni Carlo ng kanin ang dalaga at inilagay na ang ulam sa harapan. Tapos noong kakain na rin sana si Carlo ay tinawag naman siya ni Aling Tina dahil meron daw silang mahalagang pag-uusapan. Kaya iniwan na muna ng dalawa ang dalaga sa hapagkainan at hinayaang kumain ng agahan. Halatang nasarapan ang dalaga sa kanyang kinakain dahil naparami ang kain nito. Habang umiinom ng tubig ay naulinigan niya ang naging pag-uusap nila Carlo at ni Aling Tina. Pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa aswang at kung paano masusugpo ang mga ito. Naramdaman ng dalaga na may maitutulong siya sa lalaking si Carlo, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sumabat sa usapan ng mga ito. Pero auntie, paano ko sisimulan ang paghihiganti? Hindi pa ako handa. Hindi ko nga alam kung paano makipaglaban ng mano-mano. Wika pa ni Carlo sa kanyang ninang. Tumikhim naman ang dalaga na naroon na pala sa may kanto ng divider at nakatitig sa kanila. Matutulungan kita, Dok, sa bagay na iyan. Manghang napatitig si Carlo sa dalaga. Nagsimula ng magkwento tungkol sa kanyang sarili ang dalagang si Sam. Siya raw ay inalagaan at pinalaki ng lola niya na isang babaylan. Kaya marami siyang nalalaman tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa at iba't ibang mga elemento. Kaya niya ring malaman ang hinaharap at ang buong pangyayari sa isang lugar kapag hinawakan niya ang isa sa mga parte nito. Ang kanyang lolang babaylan ay kailan lang dinukot ng mga aswang. May nalalaman kasi ito tungkol sa pagbabasbas sa mga aswang. At kailangan siya ng mga aswang sa nalalapit na pagpula ng buwan. Hindi naman magawa ni Sam na pigilan ang kanyang lola dahil hawak iyon ng mga aswang sa leeg. Ito ay sa kadahilanang si Sam ay muntika ng mawala sa piling ng kanyang lola noong siya ay bata pa lamang. Sila ay biniktima ng mga mangkukulam. Ang kanilang ibang mga kamag-anak ay ginawaran ng sumpa para hindi na makapanlaban. Ilan sa mga naging biktima ay ang mga magulang ni Sam. Noong si Sam na sana ang aatakihin ng mga mangkukulam, nagsusumigaw ang kanyang lola at humingi ng tulong sa mga kakilalang aswang na busaw. Sa kabutihang palad, napagtagumpayan niya ang pagliligtas sa apo, subalit meron namang kapalit. Pagdating ng takdang panahon, may bagong grupo ng mga aswang na kailangan basbasan at ang lola ni Sam ang gagawa ng pagbabasbas sa mga iyon. Noong dumating ang takdang panahon ay nangyari na ang pagbabasbas at hindi nila nagustuhan ang naging resulta. Naghasik ng lagim ang mga aswang sa kanilang lugar. Nakiusap ang lola ni Sam sa mga aswang na ihinto na ang kaguluhan, ngunit hindi ang mga ito nakinig. Sa halip, nagalit pa at lalong nagwala. Binihag nila ang matandang babaylan at dinala sa kanilang pamayanan. Kaya napilitan ang dalaga na sundan ang mga aswang sa lugar na ito para bawiin ang kanyang lola, subalit napakarami naman nila. Hindi niya kinaya ang malalakas na mga nilalang at nag-iisa lamang siya. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan niyang tumakas mula sa kanyang pinuntahang lugar at humantong sa bakuran ni Carlo at doon na nga siya nawala ng malay. Muling nagpatuloy sa pagsasalita ang dalaga. Kaya kung pakikipaglaban ang sadya mo sa mga aswang, Dok, matutulungan kita sa bagay na iyan. Nabuhayan ng loob si Carlo dahil meron na magtuturo sa kanya ng pakikipaglabang pisikal. Sa buong buhay niya ay puro pagpapakadalubhasa sa kanyang napiling propesyon ang kanyang ginawa. Ni minsan,
Hindi niya naisipan o nasubukang magsanay ng pisikal na pakikipaglaban. Pansamantala muna nating puputulin dito ang kwentong ito. Gusto ko din pong ipaalam sa inyo na ang kwentong ito ay hindi mahabang series, kundi isang mahabang single story lamang na hinati sa 4 na bahagi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana inyong antabayanan hanggang sa dulo nito na part 4. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.